tayong nakita na video ni Kitty Duterte na kung saan ini-interview po siya ni Harry Roque. At dito nga may ibinulgar etong si Kitty Duterte patungkol po sa nangyari sa kanyang tatay, mga kababayan, dyan po sa loob ng International Criminal Court. Ano po, so ito, play po natin. I will try, of course, to Would be there. pass by, yes. Kit, last question lang talaga. What's the biggest difference from the last time you visited him Oy, first commenter natin si Queen Leones. Si Reza Force. Oy, mega love shoutout ha. Thank you po sa panonood ha. and right now? I'll be honest with you, not much. I was so worried when I was in the Philippines. I was so worried that when I've been asking my siblings and the lawyers, can you tell me what to expect? Should I expect a thinner dada, a thinner papa? They kept reassuring me na he's doing good, there's no difference. And when I saw him inside, ayun nga, they were right. The only difference is he now has a long beard. Okay. Si ano daw, si Digong daw, mga kababayan. Di ba ang sinabi nga ni Sara Duterte na mamayat na etong si Digong. So ngayon, nung pumasok daw etong si Kitty Duterte dun sa facility ni dating Pangulong Duterte, nakita daw niya, na totoo naman nga, yung sinasabi ng kanya mga kapatid na namayat na etong si Duterte, at ang pinagkaiba nga lang daw, mga kababayan, maputi na yung mga buhok ni Duterte, and then yung bigote daw mas lalo daw humaba, mga kababayan. Tapos may mga sinasabi pa dito, tuloy natin. And he does have white colored eyebrows now. Yung And kilay ayun, but daw. his hair, ayun, maarte kasi yun. So meron siyang Ay, shoutout ha. Regards daw po from Mia Hart, Tritons Boss Jake. Ayan, hehe. Ay, shoutout po ha sa lahat ng member ng Tritons. Ayan, mega love shoutout po na napakasarap sa inyo ha. daily, hindi naman daily, siguro weekly hair dye. So ayun pa rin. Excellent. Hindi na siya pure black, may pagka-blonde siya. So yes. Kit, also last question. Importante kasi ito kasi this is a very big victory for the entire Filipino people. Alam niya ba na nanalo Sa Supreme Court? Supreme Court? Yes, Si he's Inday very Sara. happy about it. He sends his regards to my sister and he told her that he is extremely proud of her. Did you know that it was a unanimous Supreme Court decision? Yes, he knows about all of that. Yes. And he also knows na, ayun, continuous pa rin yung rotation of visits namin dito. Pupunta sila. So, and excited siya kasi, ano, You're here. ako muna, of course, for now. And, You look so ayun. beautiful, Kitty, Thank actually. you. Well, I'm sorry guys, you really have to go. One more Okay. question, very last lang, Kitty. What was the first question na tinanong niya sa'yo when she saw you? When he saw you, sorry. Actually, it wasn't a question. He said, ang laki ko na daw. In a way na A woman, lumapad ako. yeah. But I think he Grew taller. he thinks that I'm taller now. Maybe it's because of the, the slippers I'm wearing. But kasi he was wearing flat slippers. So I think this added to my height. But ayun, he was surprised to see me. So, sobrang tangkad ko na. Almost his height. Oh. Kasi ako yung pinakamaliit sa amin. But he was happy to see na I was growing. I mean, I'm not growing anymore, but He knows you're here 4 times a week for him. yes. Yes. Kitty, welcome back Excellent. to the Netherlands. Yes, It's good welcome. to see you. See you later. Yeah, thank Okay. you. Mabuhay ka. Bye-bye. Yan po si So yan, mga kababayan ha, may ibinulgar itong si Kitty Duterte. Namayat na daw itong si dating Pangulong Duterte, tapos sumaba na daw ang bigote. Ang kilay daw, mga kababayan, ay kulay puti na. Yan po yung sabi mismo ni Kitty Duterte, mga kababayan ha. So ngayon, ang maganda dito, kung titingnan nyo, taliwas dun sa pinapakalat nung iba ni Harry Roque, di ba sinabi nga ni Harry Roque kanina, dun sa video na ginawan po natin ng reaction, dun sa nauna nating live, na delikado daw at mapanganib yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte at may sinabi pa nga siya na babawian ng buhay itong si Digong, mga kababayan, dyan po sa loob ng facilities ng International Criminal Court. So ngayon, maliwanag naman sa sinasabi ni Kitty Duterte ngayon na okay yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Medyo mahaba na nga lang daw yung bigote at kulay puti na yung kilay, mga kababayan, at yung buhok daw medyo nagbablandi na. Pero at least nasa mabuting kalagayan etong si Digong. Taliwas sa ipinapakalat ni Harry Roque na malma na yung lagay, mga kababayan, di umano ni Digong dyan po sa loob ng ICC. Ano po? Anyway, ngayon punta naman po tayo, mga kababayan, dito naman po sa next topic po natin na kung saan
Kung titingnan nyo naman, mabalik tayo ng konti dito bago nga pala tayo pumunta sa main topic natin, isang patunay po ito na talagang may pagkasinungaling din, ito pong si Harry Roque. Kasi nga mga kababayan, di ba may sinabi si Harry Roque kanina, wait lang, pakita ko lang din sa inyo, para maliwanag lang. Kasi baka mamaya, sabihin ng iba, nag-iimbento lang tayo ng fake, ng kwento fake news lang tayo mas maganda yung makita nyo. Wait lang, ito yan Yung may sinabi siya. Yan. Ito. Umaga sa inyong lahat, linggo na naman. Sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino Ito, pakinggan nyo mabuti yung sinasabi niya dito. Dito nyo makikita sinungaling tong si Roque. na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Anyway, hindi na po ako magtatagal dahil patuloy po ang aming Ano lang natin ng konti pa. Yan dito. kalimutan, bilog ang daigdig. Pakinggan At nyo pag yan ay bumalik sa'yo, sana, maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Shoutout kay Dante Kinakailangan de talaga, Guzman. ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay From Digong Paris. habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka. Bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubuisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang magandang sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Nasaan yung part na sinabi niya yung wait lang. Dito ata yun. Galing yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin yung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan. Diba sabi niya mga kababayan sa part na yan, si Tatay Digong, ando na nga, nakakulong na 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan mga kababayan. Doon kasi sa part na yan yung mga salita na nakakapagbigay sa mga didishit mga kababayan ng pag-aalala sa kalagayan ni Digong. Pero kung pagbabasihan natin yung sinabi ni Kitty Duterte kanina, wala naman nabanggit itong si Kitty Duterte na masama yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte doon po sa loob ng dahig mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, di ba nung nakaraang araw, nung kini-question niya yung ginagawang pagtatrabaho nitong si Atty. Kaufman, sinabi din, nabanggit din ni Atty. Harry Roque na hindi maganda yung lagay ni Digong dyan po mga kababayan sa dahig. Pero ngayon, kung titingnan nyo, ganun at ganun din yung binabanggit niya po dito mga kababayan. Pero gaya nga nasabi ko kanina, base sa sinabi ni Kitty Duterte, okay naman. Yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte, pumayat lang, humaba lang ang balbas mga kababayan, namuti lang ang kilay, at nag-color blonde lang yung buhok, pero okay naman. Yung kalagayan ni Digong taliwa sa pinapakalat ni Harry Roque na nasa masamang lagay, etong si dating Pangulong Duterte. Ano po? So ngayon, punta tayo mga kababayan naman dito po sa next topic po natin. So eto, kung titingnan nyo dito, yan yung isang patunay na fake news po talaga yung si Atty. Harry Roque. Uulitin ko, yung pinanghuhugutan ni Vice Ganda kung bakit siya tumitira ng pasimple kay dating Pangulong Duterte ay dahil po ipinasara ni dating Pangulong Duterte yung ABS-CBN na pinagtatrabahuan ni Vice Ganda. Ano po mga kababayan? So anyway, ngayon punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin. Kung titingnan nyo, eto po kasi yung isa sa pinakamalaking issue na nangyayari po ngayon, yung issue ng flood control project. So ayon po dito sa nakita nating balita sa DZMM Teleradyo, sabi po dito,
tatlong flood control project contractors linked to official personalities. Ibig sabihin, yung tatlo daw po mga kababayan na contractor ng mga flood control project ay nalilink daw po sa mga opisyalis ng gobyerno. So ngayon, talakayin po natin kung sino-sino nga ba etong mga nalilink na ito ng mga opisyalis ng gobyerno dito po sa mga kontratista na mga kumpanya na nangungontrata ng mga flood control. Ano po, na kung saan talagang nanamasa sa pera ng mamamayang Pilipino. So ito, pakinggan po natin. Pinaniniwalaan naman na konektado umano sa ilang opisyal at kilalang personalidad ang ilan sa mga kontraktor na nakakuha ng mga yorya sa flood control projects ng pamahalaan. Ang balita mula Ay, shoutout kay Peds Close ha. Ay, malaya kayo makapag-comment yan. Mega love shoutout ha. Ang ABS-CBN, hindi okay yan. Kay Vice Ganda at sa iba pang pinklawan. Kaya nga po eh. sa Malacanang hati ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Tony, batay sa mga datos at impormasyon mula sa online portal na Sumbong sa Pangulo, lumalabas na 3 mula sa 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagawaran ng karamihan sa mga flood control projects ang pininiwalaang konektado sa ilang opisyal at personalidad. Kabilang narito ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na nakakuha ng 105 flood control projects mula 2022 hanggang 2025 o ikalawa sa may pinakamaraming kontrata. Lumalabas sa mga dokumento ng Department of Public Works and Highways na nagsilbing General Manager ng kumpanya si Cesara Rowena Discaya. Alam naman natin mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba nung tinalakay natin yung about sa issue ng Miro System, yung St. Timothy ata, yung makikipag-merge or makikipag-joint venture sa COMELEC sa paggawa ng balota. Di ba sinabi ko pa nga sa inyo mga kababayan, kung matatandaan nyo ng mga panahon na yon, ano namang kinalaman ng isang construction company sa paggawa at pag-imprinta ng mga balota? Kaya nga yung in-expose ni Sian Gasa, napakalaking bagay po noon kasi nalaman ng mga kababayang Pilipino po natin na talagang may mangyayari na dayaan ng panahon ng 2025 midterm election. Kasi nga, yung joint venture mga kababayan ng St. Timothy ata yun, na under ng St. Gerald Construction, nakikipag-joint venture sa COMELEC para mag-imprinta ng balota. So ngayon, yung tinutukoy po natin na St. Gerald Construction, yan din po mga kababayan ay under nito pong construction company ni Discaya. Si Discaya po yung nakalaban ni Mayor Vico Soto dyan po sa lungsod ng Pasig. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nang tumakbo kamakailan bilang mayor ng Pasig City, diba? naugnay din ang pangalan ni Discaya sa St. Timothy Construction matapos maging co-founder noon ng kumpanya. Ang St. Timothy ang ikatlo sa listahan ng may pinakamaraming kontrata sa flood control projects sa nakalipas sa 3 taon na umabot din sa 105. Samantala, kasali rin sa listahan ang SunWest Incorporated na dating pagmamayari ni dating House Appropriations Committee Chairman at incumbent ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang SunWest ang ikawalo sa may pinakamaraming flood control projects na umabot sa 79 na kontrata mula 2022. Sa press conference, sinabi ni Pangulong ito yung isang patunay. Kahit walang binabanggit na pangalan, si Pangulong Marcos mabanggit lang yung mga construction company. Alam naman po natin na matatalino na ang mga kababayang Pilipino po natin at madali na po sa panahong ito ngayon na matukoy kung sino po yung mga nagmamay-ari o konektado dyan po sa mga construction company na yan na nangungulekta at kumukontrata ng mga flood control project dito po sa ating bansa. So ngayon, ayon sa pagre-research ng mga kababayang Pilipino po natin, may mga opisyalis talaga na lumalabas na konektado po dito po sa mga construction company na ito. At yan mamaya yung isa-isa po nating aalamin. Marcos Jr. na maaga pa para matukoy ang pananagutan ng sinuman dahil kailangan pang imbestigahan ang mga nasabing proyekto. There are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. However, it gives us an idea how this has been conducted. I hope people will take advantage of this. I encourage everyone to look into this and say your piece. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMR. So ngayon mga kababayan, tuloy na po agad natin yan dito. Kung makikita ninyo, yung SunWest Incorporation or incorporated mga kababayan,
Ayon po dito, ito daw po ay konektado kay Representative Zaldico, kabilang sa top contractors ng DPWH, mga kababayan. So kung titingnan natin, kung babasahin po natin yung balita galing po dito sa News 5, sabi po dito kabilang sa top 15 contractors ng flood control project, ikawalo sa listahan ng 15 na contractor na may pinakamaraming flood control project, ang SunWest Inc. na konektado kay Ako Bicol Party List, Representative Zaldico. Sa ibinahaging listahan ni President Bongbong Marcos, lumabas din na ikasiyam sa top 15 list ang High Tone Construction Development Corporation na konektado naman sa kapatid ni Zaldico na si Christopher Co. Yan po yung pagkakasabi dito, mga kababayan ha. Nilinaw naman ng Pangulo na wala siyang inaakusahang opisyal ng gobyerno kaugnay ng maanumalyang flood control project. So kung titingnan ninyo, mga kababayan, ito pong sinasabi na namakyaw ng napakaraming flood control project, konektado po dito po kay Ako Bicol Party List, Representative Zaldico. At yung isa naman, mga kababayan, na pangsiyam sa top 15 na mga kontraktor na talagang tiba-tiba or kumontrata ng napakaraming proyekto dyan po sa mga flood control project, konektado naman po sa kapatid nito pong si Zaldico, mga kababayan. So ang sa akin lang naman, eto mga kababayan, na in my personal opinion, maliwanag naman ang sinabi ni Presidente Marcos. Kahit pa ikaw ay kanyang kaalyado, kahit pa ikaw ay malapit sa presidente o sinusuportahan mo ang presidente, basta may nakitang irregularidad sa ginawa nilang hakbang, mga kababayan, kasi nangontrata sila, nangontrata itong SunWest na konektado kay Zaldico, kapag ka napatunayan, mga kababayan, na yung kanilang pangungontrata ng proyekto galing po sa gobyerno ay may anomalya na nangyari, mga kababayan, sila po ay mananagot. Kahit pa sabihin, nakaalyado po yan ni PBBM. So ngayon, ang sa akin, siguro naman, mga kababayan, walang alam dito, ito pong si House Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, may personal opinion, mga kababayan, ito naman pong company ito ay konektado kay Zaldico. At yan po, mga kababayan, talagang masasabi po natin na si Zaldico lamang yung makakasagot po niyan. So sa akin, kung itong company na ito ay nagmalabis dun po sa ginawa nila na pangungontrata at hindi nila, at may nangyari na anomalya sa ginawa nilang pangungontratang yan, kailangan po nilang managot. Kasi sa panahon ni PBBM, kahit pa kaibigan ka, kahit pa kaalyado ka, basta may ginawa kang mali, kailangan mong panagutan yon. Hindi mo pwedeng takasan yon, at mas lalong hindi mo pwedeng iwasan yon. Ano po, mga kababayan? So ngayon, bukod pa po dyan, basahin pa natin. Ito daw yung mga listahan ng top 5 na contractors na may flood control projects sa halos lahat ng rehiyon sa Pilipinas, mga kababayan. So etong Legacy Construction Corporation, mga kababayan, yan po yung una. Etong Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corp, yan po ay under, mga kababayan, di umano ni Diskaya. At saka itong St. Timothy Construction Corporation, mga kababayan. So etong AGB Construction Corporation, yan yung pang-apat. At etong Road Age Trading and Development Services, mga kababayan, yan po yung pang-5 na talaga masasabi po natin na nanamasa at tiba-tiba na nakakuha ng napakaraming proyekto dito po sa ating bansa. So ang tanong, mga kababayan, eto bang mga nakuhang proyekto ng mga construction company na ito, eto ba lahat ay naisakatuparan? Lahat ba ng ito hanggang ngayon nakatayo pa at hindi po nasira ng mga nagdaan na tag-ulan? At eto po ba mga ito, mga kababayan, yung mga pinaggamitan nito or yung mga ginamit nito para doon sa mga flood control project, matitibay at talagang idinaan nila sa tamang proseso, mga kababayan, ng pagpapagawa ng isang flood control project. Kasi kung titingnan nyo, sa nangyari na malakas na sunod-sunod na pag-ulan, talagang nasabi ng mga kababayang Pilipino po natin na parang walang ipinagawa ng mga flood control project. Kasi nga, ang buong kamay nilaan, mga kababayan, binaha. Lalo na yung parting Bulacan at lalo na, mga kababayan, dito po sa parting Maynila. Marami po tayo, mga kababayang Pilipino, na nakaranas po talaga ng matinding pagbaha. Kaya nga ngayon, sinasabi ng marami nating kababayang Pilipino na hindi po nila naramdaman yung mga flood control project na yan. So maliwanag naman, bagamat walang inaakusahan ng ating presidente, etong nandahil sa ibinulgar na ito,
ni PBBM, mas lalong nagkakaroon ng idea mga kababayan Pilipino po natin kung sino po talaga ang nanamasa ng mga flood control. Ano po, ng mga flood control project at kung sino po talaga ang namakyaw ng mga proyekto galing po sa gobyerno. So ngayon sabi pa dito ay tuloy pa natin. Kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po dito kay Jesse Punong Barangay, eto na nga, may binisto si Mayor Vico yung mga top contractor pala gaya ng Alpha and Omega, St. Timothy at St. Gerald Construction, lahat pagmamay-ari ng mga diskaya. Ang St. Gerald Construction Corp, isa sa pinakamalaking nakakuha ng kontrata sa infrastructure sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba, nung panahon na tinatalakay natin, yung patungkol doon po sa Miro System, doon sa joint venture ng Miro System mga kababayan sa Comelec, sa pag-imprinta ng balota, di ba malimit natin sinasabi noon, ano naman kinalaman ng isang construction company sa pag-imprinta ng mga balota? And then di ba nabanggit nga din natin doon ng mga panahon na yon, umano na talagang kung nangyari yung joint venture na yon, malamang sa alamang sureball yung pagkapanalo ng mga kaalyado ni Digong. Kasi nga itong St. Gerald Construction mga kababayan di umano ang isa sa construction company na nakakuha ng napakaraming proyekto sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ito po yung isa sa nanamasa ng Build project ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga mga kababayan, na ito sinasabi sa inyo para yung mga kababayan Pilipino po natin ay may idea kung ano po talaga yung nangyayari sa issue sa likod ng flood control project. So ayon pa dito, basahin po natin. Ito daw yung pagkakasabi ni Mayor Vico Soto mga kababayan. Dear Pasigueños, this morning PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control project. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. Diba? Kita nyo, magkasunod pa. These companies, along with others including St. Gerald, are all owned and controlled by the Diskayas. Yan po yung pagkakasabi mga kababayan ni Mayor Vico Soto. Kasi nga, yung mga binanggit ni Mayor Vico Soto noong mga panahon na kainitan nung eleksyon mga kababayan, lalo na noong mga panahon na siya ay nagtatrabaho na malimit ng mga sagasaan, eto pang St. Gerald Construction, yun po ay totoo lahat. Kasi hindi naman po mapapalagay sa top 15 at nangunguna pa etong Alpha and Omegang ito tsaka itong St. Timothy construction company kung hindi po talaga mga kababayan na namasa ito ng napakaraming flood control dito po sa ating bansa, flood control project. So ngayon, ang tanong ng mga kababayan Pilipino po natin, lahat kaya ng inoperate nila ng mga flood control project, mga bill dito po sa ating bansa, lahat po kaya yan napapakinabangan ngayon ng mga kababayan Pilipino po natin? Lahat po kaya yan ay hindi nasira nung panahon nakasagsaga ng napakalalakas na ulan? Lahat po kaya yan ay ginamitan ng mga matitibay na materyales? So tayo nagtatanong lang naman. Di po ba? So ayon pa dito mga kababayan, ngayon unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them during the SONA, mahiya naman kayo. Yan po yung sabi ni PBBM. So ngayon, ituloy na po natin agad yung mga banat ni Mayor Vico Soto kasi talagang inupakan niya mga kababayan at isinuplong niya po talaga etong mga nakakuhang ito or etong top 2 sa nakakuha ng napakaraming proyekto galing po sa ating gobyerno. So sabi po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, Vico Soto ibinunyag ang pamilyang Diskaya bilang top DPWH contractors. Ano po, yan po yung pagkakasabi dito. So ngayon, basahin po natin yung nilalaman. Ito daw. Yan. Ibinunyag ni Pasig City Mayor Vico Soto na ang pamilyang Diskaya umano ang nagmamay-ari at kumukontrol sa ilang kumpanya na contractors para sa flood control project na ipinresinta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, August 11. Ayon kay Soto, kabilang sa top 15 Department of Public Works and Highways, DPWH, contractors ang Alpha and Omega, Gen Contractor and Development Corp. Top 2, yung St. Timothy Construction Corporation. At top 3, yung St. Gerald Construction
kasamang iba pang kumpanya na konektado umano sa nasabing pamilya. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan as the president told them during the SONA, mahiya naman kayo, ani po ni Mayor Vico Soto dito po sa pamilyang Diskaya. Kasi biruin nyo at tatlong construction company, pagmamayari ng isang pamilya lamang ang nakakuha ng napakaraming proyekto sa ating gobyerno. Eh di ba kahit kayo mga kababayan magtataka kayo, paano nila kaya nakukuha yung ganong karaming proyekto nang iisa lamang nagmamayari ng tatlong company? Di ba talagang nanamasa ng napakaraming proyekto? Ang tanong, lahat ba ng proyektong ginawa nila, lahat ba yan ay naitayo ng matitibay at walang problema? O yung iba guni-guni lang? Ako nagtatanong lang naman. Diba? So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ibinahagi rin ng alkalde ang 6 na stage of corruption na kinabibilangan ng irregularidad sa procurement, substandard o katang-isip na proyekto. Ito yung tinatawag na ghost project. Labi sa SOP na umaabot hanggang kalahati ng halaga ng proyekto. Hindi pagbabayad ng tamang buwis sa BIR at LGU at paggamit ng nakuhang pondo para sa interes sa politika. Tiniyak ni Soto na isusumite sa Pangulo ang lahat ng impormasyong hawak ng LGU at ipagpapatuloy ang mga kaso upang mabawi ang milyon-milyong piso utang sa business tax. Aniya, sapat ang halagang ito para pundohan ang mga gusali para sa hudikatura at national government agencies sa Pasig nang hindi nababawasan ng pondo para po sa programa. Sabi pa dito mga kababayan ni Mayor Vico Soto, Pasigueños, it may be difficult and even dangerous, but let's do our part in exposing and ending this systemic practices of corruption. Dagdag pa mga kababayan ni Mayor Vico Soto, bagamat mapanganib, bagamat delikado, handa niya pong isuplong sa mahal na Pangulo kay PBBM, ito pong ginagawa ng mga Diskaya. Ano po, lalo na yung hindi po nila pagbabayad ng tamang buwis. So, ibig sabihin mga kababayan, handang gawin ni Mayor Vico Soto ang lahat, mapapanagot lang etong mga ito. Diba? Alam nyo, unfair naman sa mga kababayang Pilipino po natin. Na sobra-sobra yung natatamasa po nila na mga proyekto galing po sa gobyerno, pero sino ang apektado? Kapag ka umuulan ng malakas, sino ang naapektuhan? Yung mga pobre na katulad po natin. Yan ang nagdudusa kapag ka nagkakaroon ng matinding korupsyon, lalo na sa pagkuha ng mga proyekto galing po sa gobyerno. Dahil yung iba, hindi naman talaga inaayos yung pagkakagawa. At yung iba pa nga, kung titingnan nyo, talagang binasta lang yung pagkakagawa. Kaya ang ending, sino ang naghihirap? Sino ang kawawa't apektado? Yung mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na hindi po sasantuhin ni Mayor Vico Soto etong nasa likod ng tatlong construction company. Etong nasa likod ng Omega, ng Alpine Omega Gen Contractor and Development Corp. At etong St. Timothy Construction Corporation at St. Gerald Construction. Yan po mga kababayan ay pagbabayarin ni Mayor Vico Soto. Maliwanag naman ang sinabi dito. Lahat ng hawak po niyang ebidensya ng kanyang LGU mga kababayan, lahat po yan ay makakarating kay Pangulong BBM. So ibig sabihin, talagang may mananagot at may mananagot po dito. Iba kasi mga kababayan, si Mayor Vico Soto, ang gusto po niya ay magkaroon po talaga ng transparency. Ano po, maging transparent, ano po, lalo na yung mga opisyales ng gobyerno. Kaya itong tapang ni Mayor Vico Soto, kaya nga po nang sabi ko sa inyo, ito po ay tapang na may pagmamalasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Dahil kawawa po talaga ang bansang Pilipinas at kawawa ang mamamayan nito kapag ka nagkakaroon ng matinding sakuna at pag-ulan dito po sa ating bansa. Ano po, dahil naapektuhan po talaga yung mga mahihirap at pobre na katulad po natin. So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan.